They came, they saw, they conquered. Tunay na larawan ng pagpupursige sa kabila ng matinding hamon sa buhay ang ipinakita ng Team Philippines sa Homeless World Cup 2008. Isang football tournament na nilahukan ng mahigit 56 na bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang na ang Pilipinas sa unang pagkakataon nitong nakaraang December 1 to 7 sa Melbourne, Australia. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Homeless World Cup at paano ito nagsimula? The Homeless World Cup started in 2003 in Graz, Austria, actually by two guys that started Street Papers. So at the International Network of Street Papers conference in 2002, they brainstormed the idea of doing using football to bring attention to poverty. We introduced the idea of having a team from the Philippines be part of the Homeless World Cup. Higit pa sa isang international competition ang Homeless World Cup. Sa katunayan, pangunahing layunin nito na magbigay atensyon sa isang pandaigdigang issue, ang kahirapan. They would say we're here because there's 1 billion homeless that live among us today. So really the aim of the Homeless World Cup is to give opportunity to individuals from different nations and also to bring awareness to the issues of homelessness in the world. Mula sa pagdanas sa mga pagsubok sa buhay sa murang edad ay masaya ngunit kabadong hinaharap ng Philippine Homeless World Cup selection, ang once-in-a-lifetime opportunity na ibinigay sa kanila. Lingid sa kaalaman ng iba, sumasailalim sa isang masusing proseso ng pagpili ang mga batang manlalaro. Yung tungkol naman sa pagsasala o pagkuha ng mga players, that time, ang institution lang, halimbawa ito, Nayon ng Kabataan, under the SWD, nandito yung maraming mga street childrens. And then yung sa Tuloy sa Don Bosco sa Alabang, ako bilang volunteer dito sa Nayon ng Kabataan at si Coach Maro bilang volunteer din sa Tuloy sa Don Bosco, tinap kami ni Ed na maghati na lang. 4 players sa akin sa Nayon ng Kabataan and 4 players sa Tuloy sa Don Bosco. Isa lang sa matitinding pagsubok na pinagdadaanan ng grupo ang ilang buwan ng matitinding pagsasanay upang mapahusay ang kanilang kasanayan at talent sa larong football. Dito po, nagpa-practice po kami bali maghapon. Una po yung skills po namin, yung mga mastery, ball mastery. After po yun, maglalaro po kami. Doon po namin makikita kung ano na po yung natutunan namin sa bawat practice po namin sa araw-araw. Baon ng mga pangarap, pag-asa, matinding pagsasanay at suporta mula sa mga taong mapagmalasakit, lumipad ang 8-player selection ng Team Philippines papuntang Melbourne, Australia para sa isang naiibang laro ng football laban sa kahirapan. Masaya sa laro kasi nakaka-experience ka ng mas madami, tapos nakakuha ka ng dagdag sa sa skills mo. Ang player na ng Pilipinas, magagaling, tsaka mababait. Hindi man nasungkit ang pangarap na medalya, masasabi pa rin nag-uwi ng kakaibang tagumpay ang mga itinuturi na pinakamaliliit at pinakabatang pambato ng Pilipinas. Nanalo po kami kahit community cup lang po. Hindi po kami umuwi ng natalo, umuwi po kami nanalo. And really the way it's set up, that everybody that goes is a winner. I mean, each one of our players, when they walk through the Parade of Nations, and they're representing their country, from where they came from and where they are at that point is incredible. So they've all won just by being there. Magkakaiba man ng pagkatao, may tutunoy na pinagbigkis ng iisang kwento at iisang pangarap ang mga batang atleta mula sa Nayon ng Kabataan at Tuloy sa Don Bosco. Huwag tayong sumuko dahil iniisip natin na ay mahirap lang ako. Isipin natin na kahit mahirap tayo na kaya ko to. Hindi matatapos ang pasasalamat ng Philippine Homeless World Cup selection sa lahat ng taong nagbigay suporta sa kanila. Napaka-thankful po naming lahat kasi sa lahat ng batang katulad namin, kami yung napili papunta ng ibang bansa. Heto naman ang ilan sa mga di malilimutang aral at payong nais ibahagi ng ating mga bida sa mga kabataan. Huwag silang mawala ng pag-asa. Sana abutin nila hanggat gusto nila. May pangarap sa kanila ang Diyos. Mag-focus po sila sa pag-aaral nila. Tapos, mag-ano sila ng sport kung anong gusto nilang sport. Disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, yung mararating yung gusto mong marating. Tanggapin nyo lahat ng pagsubok na dumadaan sa inyo. Kahirapan, nandyan lang yan. Sabi nga, kick property. Kailangan yung hirapan sipain. Di basta-basta tayo susuko sa kahirapan.
Kahanga-hanga ang halimbawang ipinakita ng ating mga bidang atleta. Di lamang sa larangan ng sports, kundi pati na rin sa pagharap nila sa kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Pinatunayan nilang walang maliit o malaking balakid upang magtagumpay sa laro ng buhay, basta't huwag mawawala ng pag-asa at pananalig sa may kapal.